carry on with our calling. No? Tinawag tayo ng Panginoon, yung iba hindi pa alam, pero yung marami na sa atin, alam na natin yung purpose and ng ating buhay. And hinahamon tayo ng Panginoon, keep on keeping on. Salamat sa Panginoon sa buhay ng ating Pastora May. Kaya siya pastora na dahil yung asawa niya ngayon ay pastor na. Kaya purihin ng Panginoon ang Panginoon ang salita sa atin sa magitan ng ating May Bustillos. Amen. Hallelujah. Rinig po ba? Yes. Ha? Pressure ako kasi ako po daw yung Ay, hello? Sorry. Amen. Yan, keep on keeping on. Yan po yung ating pagninilay-nilayan ngayon, araw na ito ng Biyernes. At gusto ko pong, bakit po ganun? Dito na lang po ako sa kabila. Okay naman po, no? Amen. Na-pressure lang po ako ng konti ng slide siguro. Dahil di po kami ngayon, nag-workshop po ang mga elders and leaders po na regarding po sa pag-mensahe, po. So, dapat daw po 30 to 45 minutes. Sabi ko, Lord, andyan ka, tutulungan mo ko. At alam natin na magiging precise and concise at saka kung ano lang yung gustong sabihin ng Panginoon, yun ang pong ating nawa po, ganun ang kalabasan. Amen po. Gusto ko po munang batiin kayo, magandang hapon po. Pampatanggal ka ba po ba? Hindi. Syempre, pag hindi po kayo kinabahan at magdi-deliver kayo ng word ni God, ano po yun? You're trusting your own knowledge. Hindi po yun ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Amen po? Amen po? Amen. God is good. All the time. Amen. Hallelujah. Magpatuloy po tayo. Thank you, Father God, sa araw na ito, Lord. At you keep us safe, Lord. You bring us to your home safely and sound that all of us will hear your message, Panginoon. Maraming salamat. And you're using me as a vessel, Lord God, na mag-deliver po ng iyong mensahe sa hapon na ito. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, pagpatuloy po, keep on, keeping on. First po ito binigay sa akin ni Kuya Jonathan mga February 28. At ang una ko pong nabasa sa daily devotion ko is ito. Where is my faith? Even deep down, right in there, is nothing but emptiness and darkness. If there be God, please forgive me. At ang nagsabi po, si Mother Teresa. Di ba po, kilala naman po si Mother Teresa na she's a beloved and renowned tireless servant of the poor. Nag-umpisa po siya sa India. Siya po ay servant ng Panginoon. Naglilingkod siya. Siya po ay isang madre. Naglilingkod siya sa Panginoon. Pero natanong niya ang sarili niya, nasaan ang faith niya? Asan ang pananampalataya niya? Asan yung trust niya sa Panginoon? Marahil, isa po ito sa, dahil syempre, nagkakawang gawa. Siya po ay naglilibot sa iba't ibang lugar, nagpapaabot ng tulong sa ating mga kapwa na nangangailangan. Madami po siyang nakakausap na nanghihina. Amen po, yung may mga problema. Sino po ba walang problema dito? Kuya Joseph nagtaas. Hallelujah, talagang tunay, Brad, tunay. Salamat sa Panginoon at nagtataas ka ng wala kang problema. Siyempre, ang problema po ay idinudulog natin sa Panginoon. Kaya gumagaan. Amen po. Amen po. Sorry po, saan po ba talaga ako? Okay, tuloy po. Habang inaayos po nila yan. Amen po. Siyempre, natanong po natin yan, no? Pag tayo'y pinapadaan ng Panginoon sa pagsubok. Pero, totoo nga po bang absent si Lord?
Hindi, di ba? Hindi po absent si Lord sa buhay natin. Bakit po nararamdaman natin, nafe-feel natin yung parang absent siya? Kasi po, ayaw po, Windot. Kasi meron tayong freedom. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Binigay niya yung kalayaan natin through Jesus Christ. Amen po? Binigay po niya yung freedom. Pero, bilang tao, nandito tayo sa mundo. Yung buhay po natin, yung spiritual walk natin, binigyan niya tayo ng freedom kasi yun yung gusto ng Panginoon. Yun po yung kagustuhan niya. Magkaroon tayo ng free will. Amen po? Pero ano pong nangyayari? Ito po yung nakakalungkot na nangyayari sa atin ngayon. Ano po? We redefine the meaning of freedom. Tayo po yung iniiba natin dahil sa sarili nating kagustuhan. Sa sarili nating, yung gusto lang natin masaya tayo. Gusto natin yung may pleasure tayo, yun yung desire natin, yun yung masunod. Which is hindi yun po yung kagustuhan ng Panginoon. Amen po? He gave His Son, Jesus Christ, to be our Lord and Savior. And He is the way to our freedom. Amen po? Siya lamang po. Sabi nga, dito sa Hebrews, sa topic po natin, na nagmula sa Hebrews 13, 1-16. Ito po is word of encouragement for all of us. To look what have Jesus done for us. Amen po. Tunay po, nung uli kami nag-usap ni Kuya Jomel, sabi niya, ate, ang bigat yata nung sasabihin mo. Sabi ko, Jomel, pag hindi ako tinamaan, hindi para sa akin yan at hindi para sa inyo. Hindi para sa ating lahat. Amen po. Kasi andito yung testing of faith natin. Yun yung kailangan natin. Yung pananampalataya sa Panginoon. Ay, lumampas. Ayan. Medyo, nakikita niyo po ba? Amen po. Sabi po, with a pure love, kuhain natin mula sa Hebrews 13, verse 1-3. Keep on loving one another as brothers and sisters. Diyan pa lang po sa una. Sinabi na po ng Panginoon, magmahalan kayo sa Tagalog, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Pero ano pong nangyayari sa panahon ngayon? Amen? Di ba po? Nabibigyan po ito ng ng ibang meaning. Pag ganyan po yung sinabi nyo, natutwist. Pero ito po, anuhin natin. For meaning po ng love is from the Greek words, philia, eros, storge, at saka po agape. Philia, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Eros po is erotic love. It means erotic love referring to sexual romance, yes. Storge referred to family love. And agape referred to the unconditional love, which is ang nagbigay isang Panginoon. Amen po. So dito po, keep on loving one another as brothers and sisters. Dugsong ko na po, do not forget to show hospitality to strangers. For by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if yourselves were suffering. Amen po. Masasabi ko lang po, we should always possess love. Love not only to our fellow believers, but also to each one of us. Amen po. Sabi nga po niya dyan, ang tanging pong ano ba to? Sorry po Medyo inano ko ni Lord, shinik. Pag hindi tayo shinik, talagang hindi yan tumatama Sabi nga, keep on loving one another as brothers and sisters. Yun yung sinabi ko po, di ba, na bibigyan natin ng ibang meaning.
because of our, nagiging judgmental tayo minsan. Minsan, may lumapit lang sa atin, bigla na tayong, ba't lumalapit to? Nakamusta sa text, naku, patay, mangungutang to. Di ba? Yung mga tipong ganyan, yung biglang, hindi po bigla, talagang naiisip po natin yun, nabibigyan natin ng ibang meaning. Hindi natin alam, sometimes, those who are in need are angels in human form. Amen po? Sila po yung minsan na pinadala ng Panginoon to test you, to test your giving, your faith, you as a person who's believing in Christ. Amen po? Nakukuha po? Nahimik po sila eh. Amen po. Hindi lamang po yun. Alam po natin na kung ikaw ay nagbigay, maaaring sa pag ikaw ang nangailangan, there will be angels. Panginoon din magbabalik sa'yo. Magbibigay din po siya ng tutulong sa'yo. Naintindihan po? Amen. Sabi nga dyan, di ba po, sa Tagalog, ito masarap basahin. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo, na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Noon po, before pa kay Jesus Christ, Old Testament, when you preach the Word of God, tunay pong pinakukulong tayo, pinakukulong sila. Yung mga nangangaral po. Amen po. Kasi po yun yung, di ba yung mga hari noon, ayaw nila ng may ibang hari. Gusto nila sila lang, yun mga ano dyan. Kaya, ito po yung sinasabi na doon sa panahon noon. Pero ngayon, alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo. Ang mga nakabilanggong ito, hindi lamang po literal na nasa press, nasa kulungan. Amen po? Ito po is yung mga nakabilanggo sa sarili nilang problema, depression, anxiety. Dumadaan po tayo dyan mga kapatid. Hindi po tayo nag-iisa sa pinagdaraanan natin ganyan. So let us always be compassionate. Be kind. Every day is a battlefield for every one of us. Hindi po natin alam kung sino may mabigat na pinagdaraanan. Hindi po natin alam kung sino yung alam niyo na yung pagising pa lang sa umaga, may naka-receive ng message. Hindi maganda ang mensahe. Alam niyo na po yun. Minsan nakakasira po ng araw, no? Minsan si Judith lang, tumunog lang sa SMS niya, si Judith. Ay, nakaka-stress si Judith. Di ba po? Ang Judith, katapusan, tama, Mami Mean. Katapusan po, si Judith, dadaanan naman. Amen po? Tunay po na alisin natin yung sa sarili natin yung parang, hindi po parang, talaga alisin natin yung maging biglang judgmental tayo. Kasi yun na po yung nasa panahon ngayon ni. Kami nga pong mag-asawa, minsan nag-uusap kami, sasabihin niya sa akin, judgmental ka na naman. Sabi ko, oo nga no. Minsan, na-accept ko naman talaga po kasi hindi natin masabi. Minsan pag nagmamaneho ka, siguro yan si kuya na CCR, kaya ang bilis, magmaneho. Alam niyo yung ganun tipo? Hi, Kali. Tumutunog na si Kali. Talagang, di ba po, hindi natin masasabi kung ano kasi yung pinagdaraanan ng bawat isa. Amen po? Intindihan po? Ayan. Amen. We should always love each other, mga kapatid. Sabi nga po sa Matthew 7:12, so in everything, do to others what you would have them to do to you, for this sums up the law and the prophets. Tunay po, yun ang inuutos ng Panginoon. Sa ibang katuruan, huwag mong gawin. Tama po? Huwag mong gawin kung anong ayaw mong gawin sa'yo. Pero si Jesus, sa turo niya, gawin mo, mauna ka. Mauna tayo. Amen po? Mauna tayong gumawa ng mabuti. Kung yun din po yung gusto nating mangyari. Amen po? Gusto nating magmahal. Magmahal tayo. Para mahalin din tayo. Amen? Huwag tayong mag-aaway. Ako po
umaamin na medyo ano ko, no. Talagang, sabi ko naman po, patience is a virtue for me. But thank you, Lord God, because He showed me love. And unti-unti yon, pumapalakpak na anak ko, pumapalakpak. He showed me love. Unti-unti na po yun, nababawasan. Hindi na rin po ako sa office, si Ate Tonette, hindi na po rin ako nagpapadaan ng hangin. Yun po yung tawag ko noon. Kasi po minsan pag nagalit ako, hindi ko po pinapansin. Kesa po ma-stress ako, magalit ako, sumama loob ko. Kasi iniintindi ko na lang na yun siya eh. Ganun. So amen po, lagay po natin yung sarili natin sa sitwasyon nila. Amen po. Sa English, let us put ourselves into their shoes ba? Tama po ba? Hindi lang, nawala, ano yun? Hindi lang magka-size. Amen. Hindi, inaayos po nila. Mahina po ba? Okay po. Balitan po natin. Sisigaw po tayo. Hello. Amen. Sa ganito bang side? Amen. Rinig po ba? Tige ba? Tige. Sa ganito ka na lang. Ganyan. Sige po. Ano natin? Okay. Kaya ko pong gawa ng paraan. Amen? Tige na ba? Hello? Okay po? Lalakasan ko pa po. Amen. Kunwari. Sabi nga ng mga anak ko, parang nasa bahay. Okay po, parang nasa bahay tayo ngayon. Amen. Kaya ko to. Sa totoo lang, gusto ng mga anak ko tumatayo ako kasi mahinahon ako. Humihinahon po ako. Amen. Ay, salamat Lord. Okay, tuloy. Yun po. Nawala tuloy bigla, sorry naman. Bigyan po natin ng respeto ang bawat isa. Napaka-importante po niya, sabi po sa 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor. Siyempre po, iba na po tayo. Wala na po tayong emperor. Sa bansa natin, wala nang ganun, no? Emperor, fear God, matakot po tayo sa Panginoon. At siyempre, as always, siya ang highest king of all. Bigyan po natin siya palagi ng papuri. Amen po? Amen. Sunod. Ako po pala may 4 topics, no? So, ano ko na po ang isa. Telea ayaw pumindot. Ayan. Nung nagdinilay-nilay po ako, napadaan po itong picture na to mula kay Kuya Joseph. Nag-post po niyan si Kuya Joseph. Ano nga po sabi dyan? The works of the flesh, sinful nature po. No? From Galatians 5, verse 19 to 21, now the works of the flesh are evident, which are these: adultery, fornication, impurity, lewdness, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousies, rage, self-ambition, dissensions, heresies, parang hearsay po, no? Envy, murders, drunkenness, carousing, and the like. Concerning this, I tell you in advance, just I have told you in the past, that those who go on doing such things will not inherit the kingdom of God. Ito po ang talamak na nangyayari sa mundo ngayon.
Amen po. Dahil sa freedom na binagkaloob ng Panginoon, nagkaroon ng sale ang kalaban, si Satan. Sinail po niya ang kalahatan. Sinail niya ang pleasure of the flesh. Amen po. Hindi po maganda na dito tayo manatili. Alam niyo po kung bakit ko pinasadahan to. Kasi dahil dito sa susunod. Dahil dito sa susunod. Ate, ayaw. Ayan. With a pure life, marriage should be honored by all. And the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." So we say with confidence, "The Lord is my helper. I will not be afraid. What can do mere mortals do to me?" Amen? Ano po bang magagawa ng kapwa natin sa atin? Di ba pasakitan? Magkasakitan tayo sa isa't isa. Pero, balikan po natin yung marriage. Ako po'y natutuwa ng nag-testimony si Kuya Gab na yung relationship nila, they corrected it. Nung nalaman, ganun din po kami ng PIC, nagsimula rin po kami sa hindi talagang, napadali yung pagpapakasal po namin. Dahil po dumating ang aming mga panganay. Amen po. So, saludo ko sa mga ama na pinanindigan nila ang kanilang mga asawa at itinama po nila yung mga pagkakamali. Amen po. Mas lalo na sasaludo ako dahil ginagawa po ninyong sentro ng buhay niyo, ng buhay ng pamilya niyo ang Panginoon. Amen? Wala po tayong ligtas dito, no? Because it's the relationship between man and a woman. It's a God's design. Pero nangyayari po kasi ngayon, nagiging convenient na lang siya. It should not be for convenient. It should not be for pleasure. Amen po. Although it's an aspect, that's the design ng Panginoon sa atin. Yung pleasure na po yun is para lang po sa mag-asawa. Those po nakakilala natin sa pamilya, if you know they are on this kind of situation na doon sila nakikipagrelasyon at alam nyo na kung ano po yung ibig kong sabihin, nagkakaroon po ng nagsasama ng hindi pa kasal, they engage to premarital sex, they engage to parang nagbabahay-bahayan na ganyan. Kausapin po natin sila. Let us encourage them to do it correctly. Yes, there is happiness inside that house, but it's not a home. Amen po? It's only a house. Kasi ang home po, kasama si Kristo. Amen? Kasama ang Panginoon dyan pag tayo po ay may tahanan. Hindi lamang po house, bahay. Amen po? So, I know, hindi po ganun kadali, syempre. But of course, we have to encourage them and let us ask for God's guidance. No? Paano natin sila kakausapin? Huwag po natin i-tolerate. Although, syempre, mahirap dahil kapamilya. But then, if you're nahihirapan, let's pray for them. Na ma-open yung mind nila that they aren't just engaging themselves into earthly pleasure. Amen po? Hindi po ganun kadali, yes, but then, ilapit po natin sa Panginoon so they will be opened up. Their hearts will be opened. Makausap sila ng Panginoon, no? Hindi man po naman galing sa atin, maaari sa mga kakilala natin. Amen po? Huwag po natin silang hayaan sa ganoon. Lalo na yung mga kabataan ngayon. I was like, yesterday, dumaan siya sa reels ko. Nalungkot po ako, mga kabataan.
Same age like maybe kay Ate Chloe, kay Ate Kian, at sa labas pa po ng school. Doon po sila gumagawa. Parang pinangangalandakan pa nilang nakikipaghalikan sila. Kung boyfriend man nila yun. Pero, please, this is our generation. Mga anak po natin yung mga kasunod. So, let us give them the word of God. Pag nakita po natin yung iba, kausapin po natin ng mahinahon, wag na lang po tayong magalit. Pero, syempre, bilang magulang, unang-una po yun eh. Puso natin yung natatakot, ano po. Then, hingatin. Ako din po hindi handa kung sakali makita ko yung anak ko ng ganyan. But then, handa akong kausapin siya para itama kung ano yung nakita kong mali. Because yun yung kagustuhan ng Panginoon. Amen po? Ganon din po sa mag-asawa. Adultery is not only for the adulterers. Amen po? Hindi lamang po yun sa nangalunya, hindi lamang po. Nagkakaroon na ng adultery, yun nga po pag hindi kayo nagsasama ng legal. Legal sa mata ng Panginoon at legal sa mata ng Diyos. Amen po? Doon tayo nagiging immoral. Amen po? Lalo na doon sa panahon din ngayon na we dishonor the ideal relationship of God. Nagkakaroon tayo ng mga significant others na topic ni Kuya Jonathan nung first week. We try to redefine the definition of marriage. Dahil pa rin po saan? Sa freedom, sa pleasure, na nakasale. Sinail nino ng kalaban. Amen po? Nahimik po sila. Amen. Tuloy. Ang pagdi-dishonor po, ang tawag sa Tagalog, Tagalog po ng dishonor. Sorry po, nawala ko. Pagdi-respeto, something like that. Amen po. Yung marriage, because sometimes, naghiwalay ang mag-asawa. No, not only sometimes. We dishonor marriage pagka nakipaghiwalay. Let's try to fix it. Yes. Amen po. Let's try to fix, kung may nagkakaroon kayo ng problema mag-asawa, or may kilala kayong may problema yung kaibigan nyo at ang asawa niya, kausapin po natin. Hanggat kaya i-counsel. Amen po. May mga paraan naman na po ngayon, amen po, nagka-counseling tayo, dumadaan tayo sa mga professionals. Nawa, wag nating hayaan na mag-separate. But then, syempre, madaming pros and cons naman po talaga. Yun, pag-pray po natin. Kasi sometimes, yung kabigatan nila sa isa't isa, yun yung hindi talaga, tulungan po natin sila. Amen po? Amen. Sunod, yung marriage, both husbands and wives. If you feel neglected, kausapin niyo po ang asawa niyo, ha? Amen. Dumadaan po talaga tayo dyan. Dumadaan, ano po yan spice of the relationship, kumbaga. Ano yun yung natin paminta, pepper, asin. Pagka nagtatalo tayo, nag-aaway tayo, may mga asawa dyan, may mga girlfriend, ganyan. Hindi pagkakaunawaan. But then, try to reconcile. Pray po, pag-pray. Pag kayo mag-uusap, mag-pray po muna. Hinga, always. Take a deep breath. Ask for God's guidance. Ask for God's wisdom na ma-reconcile, maano nyo po yung inyong relationship. Mapag-usapan ng maayos. Amen po. Hallelujah. Ano po? Sunod, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God had said, never will I leave you, never will I forsake you. Amen. Tunay po na
ang Panginoon, hindi tayo pinapabayaan. Pero, dahil nga po sa pangangailangan natin, minsan hindi natin maaaring hindi natin alam or just because we have a deeper problem, money, lalo na ganyan, natataliwas tayo ng desisyon. Hindi pa ayon sa kagustuhan ni Lord ang ginagawa natin just to have an easy money. Wala pong easy money. Amen po? Wala pong easy money. Wala pong madaling makuha. Hindi po madaling makuha ang pera or ang anong gusto mo. Lahat po yung pinaghihirapan. Kahit po yung freedom na binigay ng Panginoon, pinaghirapan po niya yun. Amen po? Tunay po na nakakagawa lang tayo ng hindi maganda dahil ang minahal natin ay yung pleasure of the flesh. We cannot serve two masters. Pag pinili po natin yung makamundo, alam po natin saan tayo pupulutin. Hindi po tayo makakapunta sa kaharian ng Diyos. Lagi po natin titingnan kung ano yung gusto ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng problema, pray tayo. Let's pray. Na alam natin ibibigay ni Lord. Pagkakalob niya yan. Naramdaman niyo na po ba yung walang-wala kayo tapos may magbibigay sa inyo? Amen. Di ba po? Naramdaman niyo na po ba yung tipong dadapa na kayo, maninikluhod na kayo, pero may mag-aangat sa inyo, may tutulong sa inyo? Di ba? Always po yun. Sabi nga, kahit ako naka-experience ako na last year, nung si mama po nasa ICU. Tapos first time kong bumiyahe from Cavite to Manila, kasi sa ospital ng Maynila po siya naka-confine. Totoo pong na-feel ko yung pagkarga sa akin ng Panginoon. Nasabi ko lang dun sa driver ng FX, punta po ako ng ospital, kasi hindi ko po memorize yung daan eh. Hindi ko na po memorize yung paluwas ulit ng Manila, Cavite to Manila, dahil matagal po akong hindi nakatira doon, kumbaga. Nagkaroon lang kami ng konting kwentuhan ni manong driver. So nagbayad ako. Pagbaba ko, inabot niya pabalik. Talaga may sabi pa na, pasensya ka na, ito lang. Binalik niya yung pamasahe ko. Ang iyak ko po talaga. Kasi alam niyo po ba yung parang awang-awa ka sa sarili mo tapos yung pupuntahan mo, hindi mo pa nakikita si mama. Hindi ko pa nakikita po ang mama ko that time. Nandun sa ICU. Nasa labas lang po, bawal pumasok eh. Ano yung ganun na pakiramdam? May pinadala ang Panginoon. May kasamang God bless pa. Amen? So let us be compassionate. Pinangako yan ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Pero padadaanin niya tayo sa pagsubok. Bakit? Para lumapit tayo sa Kanya. Diyan natin masasabi na kaya't malakas, Tagalog masarap basahin, malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Amen? Ano ang magagawa sa akin ng tao if God is for us, who could be against us? Amen po? Let us be strong and courageous. Diba sa Deuteronomy 31:6 8 po yun. Lagi po niyang, 2 beses sinabi yun eh. Be strong and courageous, do not be afraid or terrified of them. Because the Lord is your God, is the one who goes with you. He will not fail you or forsake you. And Moses summoned Joshua and said to him in the sight of Israel, be strong and courageous. Amen. You must go with these people to the land which the Lord swore to their fathers to give them. Amen. Sinabi po niya noon pa sa mga anak niya na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. We don't need this kind of pleasure sa earth.
Sige, kung ano nyo na we need, but this happiness is temporal. The joy that we have should be with Jesus Christ, should be with God. Si Kuya Bong at si Kuya Ato lang ang may joy dito. Si Ate Joy ni... Asa si Kuya Bong? At si Ate Joy ni Kuya Ato. Yun si Ate Joyce. Nag-plural na siya, Joyce. Amen po? Ang tahimik niyo po. Ninanamnam nyo. Amen. Takot daw, takot. Amen. Next po. With pure faith. Ito. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by eating ceremonial foods, which is of no benefit to those who do so. We have an altar from which those who minister at the tabernacle have no right to eat. First and foremost, gusto ko pong gawin ang Saikirei. Saikirei po is highest form sa Japanese ng bow. And ito po yung gratitude. Yung they showing gratitude and respect. Ako po ay haharap kay Pastor Tadeng. Hello po. Saikirei po. Highest form of praise and gratitude. Thank you, Lord. Sa buhay po ni Pastor at ni Pastora Delia. Amen po. Bakit ko po ginawa ito? Yes, bow to the Lord, of course, Pastor. But then, sabi nga dyan, remember your leaders, na sino po yung ginamit ng Panginoon para tayo ay tawagin, para tayo ay alalayan, para tayo ay pastolin. Di ba po? Ang aking pong tatay, spiritually, at ang aking magulang, nalay at tatay, si Pastora Delia at saka po si Pastor Levi. Most of us, amen po, sila po ang nag-akay sa atin. Amen po. Glory to God. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Sabi nga po dyan, consider the outcome of their life. Kung ang titingnan po natin si Pastor. Amen po, Pastor. Pastor. Parang may gusto ko sabihin kay Pastor, hindi ko masabi. Baka po ako'y mapalo. Amen. PM ko na lang. Hindi po, syempre, alam niyo naman po yun. Hindi lang po ako siguro, minsan, di ba, may message ka ni Pastor. Ganyan. Minsan makukulitan ka. Pero thank God, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Kasi kung hindi ganon si Pastor Levi at si Tita Deng, siguro yung shaken pa din ako, no? Talagang na-appreciate ko lalo na nung anniversary natin. Amen po, nung anniversary natin na pinakita po niya, nagulat ako yung mga pinapagawa niya sa akin noon. Ako po yung tagagawa natin ng mga banner. Amen po. Ako, yung talent na pinagkaloob sa akin ng Panginoon ay nagagamit po dito sa ating panambahan. Amen po. Ano po ako doon, na proud ako na thank you kasi nare-recognize ako ni Pastor. Minsan kasi meron tayo bilang tao, nagkakaroon tayo ng pakiramdam na minsan parang feeling mo hindi ka na-appreciate. Minsan, no, don't look at it. Don't look at our leaders. Minsan kay Kuya Matt, kay PIC. Sa buhay po nila, ang buhay po natin, buhay nila hindi perfect. Amen po? Kaya po ang tingnan po natin kung sino yung outcome. Tayo po tayo. Pwede po tayong tumayo. Exercise. Ganun kadali, no? Ganun Amen.
Tayo po ay bunga ng Panginoon. Amen po. Yan po yung sasabi. Tingnan po natin, consider the outcome, imitate their faith. At alam po, sa lahat po ng tumayo, sa lahat na nandito, ang pananampalataya nyo sa Panginoon, yun ay bunga. Tama po. May bunga nga po ba? Bakit po kayo nandito? Para lang po ba kay pastor? Di ba po para sa Panginoon? Pero anong bunga ng pangungulit ni pastor na umattend kayo? Umattend tayo. Tayo. Naintindihan po? Praise God. Salamat po sa buhay ni pastor at ni Tita Deng. Amen po. Maaari lang po ba tayong magpasalamat? Thank you po. Thank you so much po talaga, lalo na sa Panginoon. Sila yung ginamit sa atin. Amen po. Pwede na po kayo mo po. Thank you. Na-check po ba kayo? Natakot kayo? Na-nervous kayo? No? Paano lang po? Amen. Tunay pong living testimony ang buhay ng ating mga leaders. Amen po. Sila po, tunay pong testimony. Sila ay living testimony of faith. Pananampalataya. Yung pananampalataya nila sa Panginoon. Ayaw naging bunga. Iniiyak nila tayo. Amen po, pinagdarasal nila tayo. So, let us imitate that. Alam po natin magbubunga tayo pag tayo ay hinug na. Amen po. Invite lang tayo ng invite. Let us try always. Invite lang po tayo ng invite. Mag-aya lang po tayo ng mag-aya dito sa ating simbahan. At magbubunga rin po tayo ng madami. Amen po. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. He is the Alpha and the Omega. At hindi po siya magbabago. Amen po? Sabi nga po dyan sa, it is good for our hearts to be strengthened by grace. Noon po, Old Testament time, sa panahon noon, lagi po yung nila is yung mag-aalay po, di ba? Mag-aalay tapos marami silang pagkain. Actually, ganun pa rin po dito sa Middle East. Kahit sa Qatar. Ceremonial foods ang nila. Kahit po ngayon, di ba? Dumadaan tayo sa Ramadan. Holy month of Ramadan ang nila. Pagtapos po ng iftar, ay yung papasok na yung iftar, makikita niyo po sa hapagkainan nila. Madaming magsiseremony muna sila. Yun yung tinatawag na yung canon. Sino na po nakapanood nun? Wala pa? Ayan, sila ate daw nakapanood na. After nun, di ba nagsiseremony sila tapos magkakainan. Pero sa atin po, hindi. Hindi naman sa hindi. Siyempre, kailangan din po natin ng pagkaing pisikal, pero mas lumalakas po tayo sa pagkaing spiritual. Amen po? Yun po yung ibig sabihin doon. Sabi nga po dyan, we already know the truth, and by grace, we are saved. We have truth, and we have grace together. Yun po yung kailangan natin. Magpakatatag po tayo. Patatagin po natin yung puso natin sa Panginoong Hesukristo. Amen po. Sabi nga po ni Jesus dyan, no? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa John 14:6. Siya po yung truth. Ang Panginoong Hesukristo. Pinadali na nga po niyang lumapit. No? Pinadali na ni Jesus Christ ang paglapit natin sa Diyos Ama. Bakit po? Takil natin yan sa sunod. Tawag-tawag. Suspense.
pahapiyaw. Amen po. Ang kailangan po nating gawin po is, no, makinig at makinig tayo ng salita ng Panginoon. Isang example po dyan is yung Logos. Logos is the written word of God. And Rema is the spoken word of God. Ito po yung napakinggan ko kay Pastora Priya. Napakagaling po niya. Natutuwa po ko sa kanya how she explains the word of God. No? Ito yung example po niya doon. Sa bigas. Bigas na hindi luto, yun po yung Logos. At pag ang bigas ay naluto mo na, naging kanin, yun po yung Rema. Amen po. Siyempre, ano po bang masarap? Pag hilaw, kinain mo, parang ano lang po, hindi ka nabubusog. Parang walang sarap. O hindi mo malamnam. Tama po ba sa Tagalog? Walang taste. Pero pag naging kanin, ang bango-bango. Tapos sinamahan mo ng ulam. Di ba? Nagginutom ko na kayo. Ginutom ko na talaga kayo. Di ba po naging kanin? Rema. Kinain. Ninamnam. Konti na lang kakain na. Nalasahan mo, natikman, may sarap. Nagkaroon ng revelation, di ba? Kasi nung nalasahan mo, sabi, ay masarap pala. Ganon po ang word ni God. Amen po. Masarap pakinggan at masarap namnamin. Amen po. Ngayon, ito nga, kaya ako nagpahapyaw-pahapyaw eh. Today po, we are remembering, di ba po remembering the death of Jesus. Good Friday. Amen po. Delay. Kasunod. Yan. Ito po yung, Opo, pure faith. Mahaba po yung pure faith. Ito po yung sa verse 11. The high priest carries the blood of animals into the most holy place as in offering, but the bodies are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. Let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore, for here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. Amen? Alam po natin kung ano yung sinakripisyo ng Panginoong Jesus. Kasi noon po, ang mga alay, mga pinatabang guya, kinakatay po sa labas ng city gate, sa labas ng lungsod. Dadalhin lamang po yung dugo doon sa tabernacle, doon sa altar. Amen po? Pero si Jesus, sa labas po ng lungsod siya pinahirapan. Tapos, di ba po nag-march siya, iniikot siya doon sa loob, bago po nilabas ulit pinako sa krus. Ang sinasabi po dito mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, binigay po niya ang buhay niya para tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. Yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sino si Jesus? Siya ang naging Lamb of God. Siya po yung naging alay para tayo ay mailigtas. He fulfilled the promise of God. Amen po. Amen? Nagpakahirap siya. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan para tayo ay maging ligtas. Pero dito sa lupa, konting shake lang ng problema, we tend to forget His sacrifice.
Amen? Kaya po balikan po natin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Amen po? Ano yung ginawa niya para sa atin? He suffered for us to be safe. Makasama ng Panginoon sa langit. Amen po? Hallelujah. He sanctified us, mga kapatid. Nilinis tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Amen? Amen? With a pure praise. Pang-apat, no? May mga nakangiti na. Amen. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen. Let us always thank God. Lalo na ang Panginoong Jesucristo. Yan po yung talagang nais ng Panginoon. Gusto niya lagi talaga siyang pinapapurihan. To glorify Him. Bakit? Bakit daw po? Para po i-acknowledge natin yung ginawa niya sa cross. Ibig sabihin siya po yung ating tagapagligtas. Ina-acknowledge natin yung why He became the sacrifice. Amen po? Hallelujah. Hindi pa po ako nagtatapos. Amen. Charot lang. Shar lang. Sabi nga, keep on keeping on. Keep on your faith. Keep on to your faith. Magpatuloy ka sa pananampalataya mo. Panatilihin mo manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pag-alabin pa po natin. Let us make it on fire. Amen po. Huwag po, hindi lang dahil na nagkaroon lang tayo ng konting problema, nagkaroon tayo ng distraction, doubt, at ang tawag dito, mga anxiety, nagkaroon tayo ng desire. Huwag po tayong bumili sa sale ng kalaban. Lagi po tayo dun sa branded. Hindi po masamang bumili ng branded kasi talaga mahal. Pero may quality. Amen po. Ano po bang pipiliin natin? Yung naka-sale na galing China. Charot. Hindi po natin sisiraan, ha? Hindi po natin. Pero totoo naman po, minsan pag naka-sale ang isang bagay, hindi po natin masabi may mga factory defect. Di ba po? Bibili tayo kasi mura. Ganun yung minsan thinking ng tao eh. Pero doon po tayo sa quality. Doon sa mamahalin. Mahal tayo ng Panginoon, kaya nandito tayo. He gave us His life. He gave us love. He loves us first. Amen? So let us keep on. Keeping on. Sabi nga, as a Christian, let us endure all the sufferings. Amen po. Let us discipline ourselves. Let us always read the Bible. Let us always makinig sa preaching. Makinig tayo sa word ni God. Parang kanin, namnamin po natin. Masarap po ang kanin, lalo mainit. Masarap din po ang kanin kahit bahaw. Amen po? Ninanamnam po natin ang pagkain. So namnamin din po natin ang pagkain natin spiritual.
Amen po. Let us be leaders tayo. Let us be brothers and sisters in Christ. Na tayo mismo magpalakasan tayo sa isa't isa. Hindi po tayo yung, porkit nagkamali yung isa, ay nagkamali yung ganito. Ganyan. Ay naichismis na. Lumayo pa, karating pa ng Pinas ang chismis. Mga ganun ba? Huwag na po natin anahin. Tayo po mismo magmahalan. Dito po nag-uumpisa sa atin. Sa puso natin, sa ating sarili, sa pamilya, sa ating magkakapatid kay Kristo. Amen po? Let us bear one another's burden. Topic ni Kuya Darwin last week. Tayo yun. Magpalakasan po tayo. Amen po? Gusto ko lang pong idagdag. Ito kanina lang pumasok lang po sa akin. No? Yung 7 last word of ni Lord. Okay. Sabi lang po dun sa first is, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen. Nasa Luke 23:34 po yun. God already asked forgiveness for our sake. Amen. Isang bagay po yun, forgiveness. It's not easy to forget, but we can forgive. Amen. Lalo na pag andyan ng Panginoon sa buhay natin. He does that for us. So, we should do too. Amen po. Sa 2 po, today, you will be with me in paradise. It means salvation. Ginawa na po ng Panginoong Hesukristo isakripisyo ang sarili niya para tayo ay mailigtas. Huwag na huwag po nating kalilimutan na gusto niya tayong kasama sa langit. Sa number 3 po, yung behold your son, behold your mother. It means relationship. Si Jesus ang naging tulay natin. He connect us to God the Father. Not only that, binigay niya po tayo, magkakapatid. We have a relationship, brothers and sisters. Family. Amen po. Number 4, my God, why have you forsaken me? It means abandonment. Whenever we feel abandonment, let us look. Tingnan natin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Sinabi na rin po niya yan, He will never forsake us. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Amen. Number 5, I thirst. Whenever we are in distress, mga kapatid, balikan po ulit natin. Kasi yun yung mga nakaka-hindrance po sa atin na mag-keep on, na magpatuloy at Amen po. It is finished on the 6th. Sabi niya, it is finished. It means triumph. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng ito sa mundo. Amen po. He cleansed us. Napagtagumpayan na niya yung mga problema ng mundo. So bakit tayo? Parang hindi natin kaya. Amen po. Father, into your hands I commend my spirit. It's a reunion. Because of Jesus Christ, we are reunited to God. Hallelujah. Amen po. Let us keep on choosing the freedom that God gave us. Keeping on to the faith that we have to Jesus Christ. Amen. To God be the glory po. Okay po, sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church, sa live. Salamat sa patuloy niyo panalangin. Patuloy tayong magdalanginan. Alam natin that we will carry on with our calling. Bye-bye. Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po na nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah.